kakonect natin ng J1 sir, the startup program registers that the ID key is not connected. Dahil wala pa naman nakalagay na ID key. And the LED shows error code port 2. Ito yung sinasabi ni sir na port 2, yung code natin. Pero assuming sir na hindi namin itinuro sir yung code kahapon sir at binasa nyo itong instruction manual na port 2, port 3, port 4, maiintindihan nyo ba ang ibig sabihin nito ng basta-basta? Diba hindi? Pero for review lang sir, ipakita ko rin ulit. 4.2, yun yung LED. Ibig sabihin ng mga port 2, port 3. Indicator sa alarm. Yung mga blinking light kasi dito sir, yung mga blinking light niya. Ang sabi ko nga, ito yung project engineer namin, si Mr. Ayuno. Ayun. Kahapon, ang ginamit natin sir, yung 1.1, 2.1, 2.2, 2.3. Ngayon naman sir, dito naman tayo sa 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. The first digit sir will always be red. The second digit sir will always be green. Actually sir, tatlo ang blinking light nyo as na-experience nyo kahapon. Red, yellow, saka green. Pero ang babasahin nyo lang talaga, bibilangin nyo lang talaga, red lang, saka green. Huwag nyo pansinin sa yung orange o yung yellow, space lang mo. Space lang. Ngayon, balik ako dito sir. Masisimula kasi sa forward niya, pero sandalian ng forward sir. Pagka dito ako sir, makikita nyo, magbibig ito sa 4 red, 2 green. 4 red, 2 green. Pag yung lead light sir, nakikising nyo, nag-link ka ng 4 red, 2 green sir, doon niya palang dali ko connect yung spare ID nyo sa ating PC nyo. Pag na-connect nyo na maayos sir yung spare ID key nyo sir, ang expected result nyo naman sir is the ID key will now be programmed according to the depth switch settings. Ito yung ginawa natin kanina before tayo mag-copy. As CCU number 6. As CCU number 6 ang sample natin. The ID key will now be programmed according to the depth switch settings. Yes sir. After the program is finished, approximately mga 10 minutes na. Hindi. Baka hindi pa abutin ng mga 10 minutes. Approximately. After programming is finished, the LED light will show error code 4.3 naman. Ibig sabihin ito, 4 red, 3 green. 4 red, 3 green. Kahapon, 2 red, 2 green. 2 red, 3 green. Ngayon sir, naging 4 lang siya. Pagka nakita nyo na sir na nagbibinking light na siya sir ng 4 red, 3 green, 4 red, 3 green, kahit ulit-ulitin nyo, 4 red, 3 green sir, then ang gagawin nyo, set deep switch S1 to neutral or ibalik nyo daw lahat sir sa or in off position. So, any volunteer sir, kahit isa na lang sa inyo sir, ibalik natin lahat sa yung deep switch natin sir sa on in off position. On in off neutral position. Kaya kung i-check nyo lahat ng MPC natin, naka-off ulit yan. Then pagkatapos kasi sir mag-program at mag-commissioning, ibinabalik lahat talaga sa off position mo. Yes sir. Then, pagka i-off nyo na sir, i-check nyo naman sir na yung blinking light nyo sir is nag-blink tayo ng 4 red, 4 green, 4 red, 4 green. Pag 4 red, 4 green na yan sir, 4 red, 4 green na yan, i-on nyo daw ulit. Pag nakita nyo na nag-blink to ng 4 red, 4 green, 4 red, 4 green sir, i-on nyo daw ulit sir, and i-off sir, approximately 2 seconds na. Hindi kailangan sir na masyadong mabilis. Pag on nyo, nakilang lang kayo ng mga 1-2, baba nyo ito. I-on nyo daw sir, then i-off nyo ulit sir yung number 1 deep switch ng S1. Number 1 deep switch ng S1. Pag nagawa nyo na, that it shows orange. Magiging steady orange siya. After a few minutes, mag-steady orange siya. So, ako na lang sir mag-on. So, i-on lang daw sir yung number 1 deep switch ng S1. Pagka-on nyo, 1, 2, i-off nyo rin ulit. Then, ang mangyari, yung lead light niya mag-steady orange. Wait for a few minutes, sir, mag-steady green siya. Pag nag-steady green siya, hanggang ito ulit sir yung J1. Then, after 10 seconds, sir, wala, hindi kasama sa instruction manual. Pero sinama ng project engineer
seconds daw, sir, i-on nyo ulit. Yan daw ang proper na pag-re-reboot, sir, ng mga parts ng computer, sir, na walang ano ba tawag, Walang sir? power and Capacitor. Pag mga components daw kasi ng capacitor, sir, ang minimum reset time nyo, sir, o kung mag-reboot kayo, pag tinanggal nyo yung power, 30 minutes ang mahintay nyo. Pero itong mga MPC, para mag-discharge yung capacitor niya. Itong mga MPC daw kasi, sir, wala namang ganitong capacitor, kaya yung 10 seconds, okay lang. Pero kunwari yung mga radio equipment natin sa barko, kung magre-reboot kayo, 30 minutes, sir, yung mga internet natin, 30 minutes yan. May mga capacitor kasi yan eh. Sabi sa amin ng project engineer namin. Kung hindi kayo makakapaghintay ng 30 minutes, pwede mong i-short, di ba? Short na i-elect yan eh. Para ma-discharge. Yung kasi pag may capacitor. Pero itong mga tunan na mag-capacitor. Kaya minimum of 10 seconds. Pwede mas matagal sa 10 seconds, pero hindi mas mababa sa 10 seconds kung pwede. Ngayon, after 10 seconds, sir, i-reconnect nyo ulit yung power ng J1. Then para na kayong nagre-restart ng MPC sa rin. Na imbis na set button, J1 ang ginagawa. Wait for a few minutes, sir. Then mag-steady ulit siya. Wait for a few minutes. After a few minutes, mag-stable green siya. Pag nag-stable green na siya, sir, go to your MOP, maintenance system nyo, i-check nyo kung yung MPC nyo, sir, active. Then, i-check nyo, sir, yung alarma. Pag nawala na yung alarma nyo, sir, then, congratulations, sir. You have successfully program yung MPC. So, ang gagawin ko, sir, itong page na to, nasa instruction manual sa ng YouTube, itong page na to, hayaan ko lang sa kung paano mag-check ng network address nyo sa condition settings nyo.